Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po si Kian Charles Campos. At ako naman po si Remark Gitero. Ito ang aming posisyong papel sa isyong sexualidad. Ang premarital sex ay pagbibigay kahulugan ng pagpagtalik sa sexual na paraan bago ang kasal. Ito ay isang kontrobersyal na issue sa maraming kultura at lipunan at may iba't ibang pananaw at paniniwala tungkol dito. Ang aming sariling pananaw sa isyong premarital sex ay isang isyong sexual na ginagawa ng karamihan. Mga kadalasang gumagawa rito ay mga kabataan at ito rin ay isa sa dahilan ng kahirapan sa maagang pagbubuntis. Una, mga personal na kalayaan at karapatan. Ang mga taga-suporta ng premarital sex ay nagpapahayag na ang bawat individual ay may karapatan sa kanyang sariling katawan at sexualidad at dapat itong igalang at respetuhin. Ang ikalawang argumento, social na implikasyon. Ito ay pagdami ng teenage pregnancy. Ito din ang isa sa dahilan ng kahirapan sa buhay ng tao dahil sa magang pagbubuntis. Mga sumusuporta sa isyong ito, ang pagkikipagtalik na hindi pa kasal ay tumataas ang teenage pregnancy. Maring maging dahilan ng kahirapan dahil sa magang pagbubuntis. Ito ay nakakaapekto sa kalusugan ng isang tao na nauwi sa STIs o Sexual Transmitted Infections. Ang premarital sex ay dapat nating iwasan dahil ito ang dahilan ng teenage pregnancy o maagang pagbubuntis. Ito ay labag sa dignidad ng isang tao. Maraming naniniwala sa premarital sex na malayang gawin ang nais ng tao. Subalit ang karamihan sa kanila ay nakaranas ng maagang pagbubuntis. Sa kabuuan, ang pakikipagtalik ng hindi pa kasal o premarital sex ay isa sa mga dahilan ng maagang pagbubuntis. Karamihan sa mga tao ngayon na naghihirap ay yung mga taong maagang nabuntis. Ang premarital sex at ang teenage pregnancy ay konektado lamang dahil sa teenage pregnancy, ang maagang pagbubuntis at ang premarital sex ay pakikipagtalik na hindi pa kasal. Maiwasan ang teenage pregnancy kung maiisip ng kabataan na bago makipagtalik ay dapat sila ay kasal. Bilang isang kabataan, mahihikayat ko ang aking kapwa kabataan na igalang ang kanilang dignidad at sexualidad sa modernong panahon sa pamamagitan ng pag-organisa ng komprehensibong edukasyon sa sexualidad, magtakda ng mga programa at kurikulum sa mga paaralan na naglalayong magbigay ng komprehensibong edukasyon sa sexualidad. Sa pamamagitan nito ay maunawaan ng mga kabataan ang kalagahan ng sexualidad sa buhay ng tao.